At dito tayo kay Troy Rosario. Mukhang magiging mainit ang finals na ito dahil tuluyan ng maghaharap muli itong Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga sa finals. So matatandaan namang si Troy kasalukuyang may iniindang injury dahil sa nangyari sa huling laro nila. Dito lang sa semifinals Game 5 kontra Northport na kung saan natapilok nga ito or aksidenteng natapilok. At nauwi nga ito sa isang right ankle sprain. Pero ang goods naman dito ito yung maipapahinga pa niya at inaasahan ito yung mabilis na gagaling din. So sa madaling salita, makakapaglaro raw po sa finals itong si Troy Rosario. Speaking of finals ito ang unang pagkakataon na makakabangga ni Troy ang dati niyang team na pinagserbisyuhan ng tapat at siya ding team na nag-trade sa kanya. So first time this finals na sasagupain ang dati niyang team na tinulungan niya. So mukhang magiging malaking factor or impact sa Ginebra si Troy Rosario ngayon dahil last conference nang maglaro nga ang Ginebra sa finals sobrang sunog etong kumbaga babad itong sila Japet and Brownlee na siyang madalas nagiging sentro noon na kung ay naramdaman yung paghihirap ng Ginebra noon kontra TNT dahil sa kakulangan ng bigs nila. Bukod dyan ang daming player na injury noon gaya na lamang nila Malonzo, Go at itong si Jeremiah. Pero ngayon may makakatulong na sa pangilalim ng Ginebra na maaaring makasabay sa malalaki ng mga taga-Tropang Giga. So isa si Troy sa maaaring malaking tulong ngayon talaga dito sa Ginebra dahil nakita naman natin yung ginawa niya mula elimination hanggang semifinals nga all out yung game niya. Super sipag, malakas sa rebound, maayos kung dumepensa at higit sa lahat solid ang ginagawang mga opensa lalo na pag nakabuelo pa. So isa sa paniguradong makakabangga sa ilalim nitong si Troy sa finals na ito itong kanyang kaibigan na si Poy Eram. So si Poy Eram, alam naman natin or ng lahat lalo na ng mga Ginebra fans na isa ito sa pinaka inaasar madalas ng mga fans at minsan na rin naman niyang inamin ito tulad nga nito. So alam nyo bang may banat si Troy Rosario about kay Eram sa naging interview dito nung nakaraan after manalo at nakapasok ng Ginebra sa finals na kung sa ayon nga kay Troy, credit po. Poy Eram, wala mo ng kaibigan. So dito pa lang parang nagbigay warning na si Troy kay Eram na handa itong makipagbakbakan sa kanya sa finals. So kaya sumukhang excitement ang magiging kahihinatnan nito. So kayo ba? Excited na ba kayo na makita na magbakbakan sa hardcourt ang dalawang ito? At dito tayo kay Troy Rosario. Marami ang kinabahan sa nangyayari kay Troy Rosario sa huling laban ng Jeans sa semis sa Game 5 na kung saay nakuha man ng Ginebra ang panalo at nakapasok sa finals pero nagtamo naman ng injury etong si Troy Rosario. Kaya naman ang tanong ng mga fans dito anong update dito sa injury ni Troy? Kamusta siya? Makakalaro ba siya sa finals kontra TNT Tropang Giga? So batay sa nakalap nating impormasyon, batay sa ilang reports good news naman. Sa interview ni Troy sa Tiebreaker Times ay sinabi niya na hindi naman daw malala yung sprain niya at kailangan na lang daw pong ipahinga. Nalalagyan naman daw niya ng weights, so ayun ang isa sa good sign. At siya nga pala, ngayon lang ulit siya makakatungtong sa finals. Ang huling finals pa ni Troy na nasalangan noong 2022. Panahong siya ay nandun pa sa TNT Tropang Giga na siya naman ngayong makakasagupa niya dito sa finals kasama ang Barangay Ginebra. So goods ito for Troy. Buti na lamang hindi malala ang ankle sprain niya sa nangyaring third quarter ng huling nilaro nilang ito sa semis. Speaking of Joshua Monson, ang isa sa player ng Northport na siyang magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin na nakakapagbigay ng spark para sa Northport. Ang player nga nito ay isang slasher na may maayos ring shooting pagdating sa outside shooting. This conference nga si Joshua Monson, he averaged 15.61 points per game, 3.00 rebounds per game, and 4.06 assists per game. So dito nga ay lumabas yung talagang laro nitong si Monson na kung saan ay marami ang nakapansin sa laro niyang ito kumpara noong nasa Terra Firma pa ito.
So di na tayo magtataka kung isang araw may team na magka-interest dito. Gaya na lamang sa naging post ni PBA Insider News na kung saan nakasaad dito credit po. I heard that Magnolia Hotshots is not hoping to acquire Arvin Tolentino anymore. But according to our source, their plan B is to get his Northport duo Joshua Monson before the PBA All-Filipino Cup starts. Source, Magnolia Insider. So matatandaan namang last year pa, usap-usapan na inais raw di umano ng Magnolia makuha itong si Tolentino. Pero gaya rito, mukhang nawala na ng pag-asa ang Magnolia, kaya yung kaduwa na lang nito ang susubukang kunin dahil yan yung nakalagay daw dito sa plan B, gaya dito. So para sa opinion natin dito, talagang maaaring possible, mahirapan talaga makuha ng Magnolia itong si Arvin Tolentino. Dahil kung titingnan mo parang yan yung number 1 star player ng Northport sa team na to. Biruin mo naman, candidate pa to pagdating sa best player of the conference. So medyo may katindihan talaga din kung kumana ito pagdating sa kanyang mga average number per game. Gaya this conference i-average ng 20.28 points per game, 7.28 rebounds per game, and 3.89 assists per game. Kaya naman kung titingnan natin, baka yung Monson talaga kung magkataon. Ang tanong, sino namang ipapalit dito ng Magnolia? Kaya sa palagay nyo, sino sa tingin nyo ang nakikita nyong pwedeng maka-fair trade na player ng Magnolia for Joshua Monson? Dahil kung matatandaan nyo kung yung Xavier Lucero nga nakuha ng Magnolia kapalit si Gio Halalon, ito kayang Monson, sino kaya kung sakaling matuloy yung sinasabi nito o sinasabi rito, sino ang maaari nitong makapalit? So ano sa tingin nyo? So tuluyang nangyayari na ang isa sa pinaka-inaasam-asam ng Hinebra ang makapasok muli sa finals. Pero bago nangyari yon, naipakita ng Hinebra sa nangyaring Game 5 ng semis na ito ang kanilang ginawang adjustment. Matatandaan nung Game 4 tinalo ng Northport ang Hinebra dahil sa dami rin ng turnover na nagawa dito ng Hinebra. Nakabaliktaran sa Northport na kung saan sila na may talagang pumutok sa opensa. At nito lang ang bago ang Game 5, may nabanggit si RJ na same mindset pa rin. We just need to improve our weaknesses. At yun yung na-improve nila this semis sa Game 5 nga. Kaya nakuha nila ang panalo na kung saan hindi talaga sila nagtapon ng bola rito. At nakita yung kanilang improvement sa team na kung saan muling tinambakan pa nga po nila ang Northport sa final score na 126-99. Na kung saan ay tama talaga yung update natin sa huling naging update about kay RJ. So sa larong ito tinanghal pa na best player of the game dito itong si RJ Abarientos na kumamada ng double-double na 20 points, 10 assists, and 2 steals. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.